Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ika-23 linggo na po tayo sa karaniwang panahon at ang ating ebanghelyo ay galing pa rin po kay Saint Matthew. At sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano ayusin, arigluhin, kung paano makipagkasundo sa mga taong nagkasakit sa atin, sa mga taong meron tayong hindi magandang relasyon. Kasi alam ni Jesus na we are relational being. Alam ni Jesus na sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa, magkakaroon at magkakaroon ng friction, magkakaroon at magkakaroon ng tampuhan, at magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya binigyan tayo ni Jesus ng steps, ng mga paraan para ayusin ang gusot. Gusto ko lang tutukan ang unang sinabi ni Jesus. Si Jesus po ang nagsabi nito hindi si Father Patrick. Ano po ang sinabi ni Jesus? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ulitin ko, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo. Ulitin ko, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ulitin ko, baka di kayo nakinig. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ano ibig sabihin yan? Ikaw na ang nasaktan, ikaw na ang sinabihan ng kung ano-ano, ikaw na nasaktan, ikaw ang pupunta sa kapatid mo na nanakit sa'yo. Sasabihin ninyo, over my dead body. Ako na nga ang nasaktan? Ako pa ang lalapit? No. Hindi po akong nagsabi Si Jesus po. Ang natural reaction natin ay, ikaw ang nagkamali, ikaw ang lumapit. Ikaw ang nagkasala, ikaw ang lumapit, ikaw ang lumuhod. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ganyan. Ang sabi ni Jesus, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, ikaw na nasaktan, ikaw ang pupunta sa kapatid mo at sasabihan mo ang kapatid mo, kapatid, nasaktan ako. Kapatid, hindi maganda ang sinabi mo kanina, nasaktan ako. So, mga kapatid, ito po yung steps na sinabi ni Jesus. Una, kausapin individually. Kausapin yung taong nagkasala. Kausapin yung taong nanakit sa'yo. Pangalawa, kung hindi maayos, kumuha ng witness. Kung hindi pa rin maayos, dalhin sa komunidad. Kung hindi pa rin maayos, ano ang sabi ni Jesus? Kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Ano po ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba niyan na ginawa ko na ang paraan, so bahala na tayo. Doon ka, dito ako. No. Mga kapatid, ano po ang ginawa ni Jesus sa mga hintil? Ano po ang ginawa ni Jesus sa mga publikano? Pinuntahan niya, pinatawad niya pa rin. Siguro sa mga nakaaway ninyo,
For sure, meron kayong nakaaway. Or for sure, meron kayong mga kaibigan noon na ngayon hindi nyo na kaibigan. Sinasabihan tayo, consider them as Gentiles. Anong ibig sabihin noon, Father? Ibig sabihin noon, ipagdasal mo pa rin sila. Hindi naman siguro kayo ka-close ng mga best friends nyo noon. Hindi na kayo ganun ka-close ng kaibigan nyo dahil may nangyari, dahil sa sinabi. Hindi naman siguro kayo ka-close ngayon, pero ipagdasal mo pa rin. Panginoon, kahit hindi na kami ganun ka-close ni ganito, I pray for him pa rin. Hindi naman siguro kami ngayon ganon ka, hindi na kami lumalabas, hanggang high and hello na lang kami. Pero, Panginoon, pinagdarasal ko pa rin sila. Pangalawa, na pwede nating matutunan sa ating ebanghelyo ngayon ay itong dalawang katangian na tinuturo sa atin Jesus. Ano yung unang katangian? Don't talk about the person, instead, talk to the person. Huwag pag-usapan, bagkus kausapin. Meron po akong isang kaibigan na isang manager sa isang company. At itong kaibigan kong manager na ito ay isang alcoholic. Alam naman natin ang alcoholic. Ang mga katrabaho niya, they talk about him. Pinag-uusapan itong manager na ito dahil siya ay alcoholic. Pero nobody talks to him. Everybody talks about him. Magkaiba po. Everybody talks about him, but nobody talks to him. Isang araw, merong isang worker na lumapit sa kanyang manager. Sabi niya, "Boss, gusto ko po kayong kausapin. At baka pag sinabi ko ito, baka tanggalin niyo ako, wala pong problema sa akin. Pero I want to tell you this. Boss, sobra na po ang pag-iinom ninyo. Boss, mahal po namin kayo. Mahal ko po kayo. Boss, naapektuhan na po kami sa pag-iinom mo." To make the story short, itong kaibigan kong ito, nagbago. Hindi na po siya nag-iinom, hindi na po siya umiinom ng alcohol. Kasi somebody talks to him. Yung mga kasamahan, they talk about him, but they don't have the courage to talk to him. Pero itong taong ito, he talks to him. Huwag pag-usapan, kausapin. Yung mga marites dyan. Pangalawa, huwag patama, itama. Mahilig po tayong magpatama. Ako po ay rector ng aming seminaryo. Pinagbabawal ko po sa aking mga seminarista ang patama pag nagsisharing sila. Kasi maraming beses naririnig ko, ang iba dyan, laging late. Ang iba dyan, hindi pa naliligo. Mahilig magpatama. Sabi ko, huwag magpatama. Instead,
itama. Meron pong isang nanay lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Father Patrick, parang buntis ang aking anak. Sabi ko, hindi po ako ang ama, ha? Sabi ko sa kanya, kausapin mo muna ang anak mo. Ano ang ginawa ng nanay? Sinabihan ang kanyang mga kasamahan, buntis yata ang aking anak. And then, itong mga marites naman na mga kasamahan, kinalat, buntis daw ang anak nito. Sabi naman ng mga tsismosa din, sino ang source? Sabi ng mga servants, yung nanay ang source. Maraming mga magulang pinapatamaan ang kanilang anak, pero walang kakayahan itama ang kanilang anak. Huwag patama, itama. Sabihin nyo siguro sa akin, so Father, paano po ba i-correct, paano itama ang mga taong nagkakamali? Sa ating pong ebanghelyo, sa last part, sabi, saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Ibig sabihin, prayer. Bago po kayo mag-correct ng ibang tao, bago po ninyo puntahan ang tao, magdasal muna. Ano po ang idadasal ninyo? 3 bagay. First, pray to God and ask God how you will say it. Lord, nasaktan ako sa sinabi niya. Give me the wisdom to tell to this person how. Paano ko po sasabihin? Hindi lang, diretso lang ako, nagkamali ka, tarantado ka, ha? Hindi. You need to ask God, Lord, how I will say this. Pangalawa, ask God what to say. Lord, ano ba ang sasabihin ko? Pag nakita ko na itong taong nakasakit sa akin, what I will say. Pangatlo, and this is the last, ask the Lord, una, how to say it, what to say, and pangatlo, where to say it. Saan? Panginoon, saan ko po siya pwede kausapin? Sa mga mag-asawa, you need to ask. Hindi yung nandun kayo sa disco house, ang ganda ng sayaw ng partner mo, and then sasabihin mo, alam mo, nagalit ako sa iyo kanina. Hindi pwede yun. You need to ask the Lord, Lord, where I will say this. Bigyan niyo po ako ng sagot. How I will say this, what to say, and where I will say. Saan ko po siya kakausapin? So mga kapatid, ngayong linggo, ang concern ng Panginoon sa atin ay magkaayos tayong lahat. At laging pagkatandaan, don't talk about the person. Talk to that person. Pangalawa, huwag magpatama. Instead, itama. Amen?
May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.